Ngayong araw mga ate, meron nga akong ditong dalawang chicken breast. May naisip nga akong masarap na luto dito kaya tara't samahan niyo ako. At dito naganda nga pala ako ng luya, daon ng laurel at pamintang buo. Pagkatapos itong dalawang chicken breast natin ay nilagay ko na dito sa aking lutuan. At inilagay na dito yung luya, daon ng laurel at pamintang buo. At nilagyan ko na nga rin ito ng kalahating milyon na asin. Eme, walang ganon! Bali pakukuluan nga natin yun ng mga 20 minutes. At habang inaantay natin yung pinapakuluan natin, ito't babalatan ko na nga itong bawang. At maghihiwa ng sibuyas. Medyo maraming bawang nga pala yung kakailanganin natin dito para masarap yung magiging lulutuin natin. Gagamit na nga pala ako dito ng food processor para mapabilis lang yung buhay. Este yung gawain pala. Kita nyo naman sobrang bilis lang nagiling ng bawang. Napakatalim kasi ng food processor natin na to. Simula nga nung binili ko yan mga ate hanggang ngayon di pa rin siya nalolobat. Maganda yung ganito dahil saktong-sakto lang kapag nagluluto tayo. Bali pinood processor na nga rin natin yung sibuyas para hindi na tayo maghiwa. At after 20 minutes, eto na yung chicken breast natin, hinango ko na, daluto na. Agad ko na nga rin itong hinimay mga ate, hindi ko na inantay pan lumamig. Magtatanghalian na rin kasi ito na nga yung ulam namin. After ko nga mahimay yung mga chicken breast, eto't magpainit na rin ako ng mantika. Nang uminit na iginisa ko na nga itong bawang. At pamaya-maya lang isunod ko na nga rin itong sibuyas. Gigisahin ko nga lang ito hanggang sa lumabas na yung aroma nila. Pagkatapos maglalagay na ako dito ng turmeric powder. Dito mga ate, kung ayaw nyo gumamit ng turmeric powder or kung wala kayo nun, pwede naman yung atswete. Pero iba yung lasa kapag turmeric talaga'y gagamitin. Bali naglagay na rin pala ako dyan ng toyo at oyster sauce. Nung magisa ko na nga ito, sinunod ko na rito yung mga hinimay nating chicken breast. Nahulaan nyo na ba yung niluluto nating ulam mga ate? Ay kung maaamoy nyo lang itong mga ate, ang bango talaga, siguradong gugutumin kayo. Ginisa ko nga lang ito, pagkatapos naglagay na rin ako dyan ng paminta. At hinalo ko syempre para magpantay yung lasa. Bali pinakulo ko nga lang ito mga ate, pagkatapos naglagay na nga ako dito nung pinagpakuluan natin kanina. Tapos maglalagay na rin ako dito ng isang kutsarang asukal, na kung wala kayo nyan pwede yung sugar. Tapos para may konting kick, naglagay lang ako ng isang siling labuyo. Madami nga sana yan kaso ang mahal, kaya pwede na yung isang piraso. Tapos mga ate, naglagay nga lang ulit ako ng isang pirasong dahon ng laurel. Nakulo ko lang ulit ito, pagkatapos naglagay na nga ako dyan ng suka. Pag nilagay nyo, wag nyo munang haluin hanggang 1 minuto. At after 1 minute mga ate, pwede nyo na nga siyang haluin. Ay kung maamoy nyo lang itong mga ate, siguradong gugutumin kayo. At dahil paluto na nga itong niluluto nating chicken pastil, kaya naman naglagay na ako dito ng margarine. Itong mga ate, wag nyong i-skip yung ingredients na to dahil ito talaga yung magpapasarap dyan. Bali ganito nga pala yung pagkakaluto natin dito. Yung medyo toasted na yung hibla ng karne. At tingnan nyo naman mga ate, kung gusto nyo rin makatipid ng ulam, ganito na lang ilutuin nyo. Pwedeng nyo nga rin yan pang stock. Konti lang nito mga ate, sobrang malasa talaga. At sana mga ate, wag nyo itong mapanood ng hating gabi dahil siguradong gugutumin kayo. Ito na ating chicken pasty. So yun nga mga ate, lang araw nung sa may pakiramdam natin. Kaya ito niluto ko na yung comfort zone ko para naman makagawa na tayo at gumaling na tayo mga ate. Ang hirap ng may sakit. Ayan. Ang sarap nito, chicken pastil with boiled egg. Tapos meron tayong sili dito na palamuti lang kahit kulay red siya. Grabe, ang sarap niyan guys. Kaya napasabi na lang ako dito na unang kagat first bite. Hala, bakit ganun yung lasa? Lasang chicken pastil. Ang sarap talaga nito, lalo't may kaparis na itlog. Kaya yun mga ate, kung nagtitipid din kayo sa ulam at gusto nyo yung pang matagalan, itry nyo na to.